Hello, amen. Praise God, hallelujah. Magandang umaga sa atin lahat. Amen. Hello. Amen, praise God. Ako rin ay magpapasalamat muna sa ating Panginoon para sa aming anak na si Diego. Bukas ay kanyang kaarawan. Sa taon na siya. Praise God. Malapit na rin ang kanyang Christian event. Dedication. Amen. Praise God. Salamat sa ating Panginoon. Intro muna tayo, intro. Ano ang nagagawa ng salita? Magbigay ng mga halimbawa, mga kapatid. May iniisip po ba kayo? Mga halimbawa ng salita na halimbawa ay mapanakit. Yan, mapanakit. Courage. Paalala. Yung kay Brother Joshua yan. Pagbago. Magbabago, yun. Amen. Maraming kahulugan o natawag doon. Kahulugan sa salita o parang maraming nagdulot ang salita. Yun, Maraming may benepisyo. yun, amen. Praise God. Hallelujah. Ang pag-uusapan natin ay tungkol sa salita. Ang puntos natin ay ang pamagat natin ay harnessing the power of words. Yan. Pero bago na, maaari muna tayong manood ng ating video. Yan. I-video tayo na dyan, mga kapatid. Pahay na, Brother Joshua. May sounds wala. Kain mo yung ilaw niya para lumino. Yan. Hindi lang natin natin. Ganun yung pagka mag-gamit kayo. Wait lang sa Wala ka naman. Wala sa Ay, wala. ayun. Ay mo connect ng sound. Walang sound. Sound. Ay ano eh. Hindi mo connect sa speaker. Doon sa cellphone ka. Bluetooth is connected successfully. With 3 shout-outs, God, creator of the universe, mentioned at punong-puno sa Los Angeles. Bakit nagkaroon ng malawakang sunog sa Los Angeles? Bago pa man maganap ang sunog na ito, ay naganap muna ang isang Golden Globe Award noong January 6 sa Los Angeles din. At ito ang mga sinabi ng host doon. cast and crew are leading the way with 11 mentions. Moms are holding strong with 3 shout-outs. God, creator of the universe, 0 mentions. At pagkatapos niyang binanggit ang salitang God with 0 mention, ay nagtawanan pa ang mga tao doon. Yun, amen. Praise God. Napanood mo ba natin? Man! Yun. Sige, Brother Joshua, salamat. Okay na yan. Okay. Ilaw na ilaw. Ilaw. Turn on the light. Yan. Yun. Ulo ni baby. May mga binitawang salita doon yung host. Una sa pinakamaraming mention, 11, di ba? Ano ba? Yung 3 mention lang. At ang pangatlo, Walang long mesh. sa ating Panginoon na walang score, no mention daw. At ang kanilang lugar ay tinawag na godless town, mga kapatid. Wala raw Diyos na kinikilala. Yun. Kaya siguro nagalit ang Panginoon sa salita na binitawan ng isang host doon. Yun, amen, praise God. Kaya sabi ni Sister Gina kanina, huwag hahamakin ng ating Panginoon. Yun, totoo yun at ako naniniwala doon, mga kapatid. Paibasa sa mga kawikaan
chapter 18, verse 21. Tayo po lahat ay tumayo at tayo po ay magbasa ng Biblia. Please. Ngayon po, tayo po natin basahin sa Kawikaan chapter 18, verse 21. Ang buhay at kamatayan ay sa dila ng kasalalay. Makikinabang ng bunga nito, ang dito ay nagmamahal. Amen. Amen, praise God. Tayo po ay pandaliang manalangin. Ang maraming banal, mapanginoon Diyos sa lahat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, at kami ay iyong pagkatipong mali sa iyong bahay simbahan, Panginoon. Kami ay makapag-aaral ng iyong salita, buhay at pag-asa, at kamatayan, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon. Salamat, Panginoon, pinupuli ka namin, dadailan ng pangalan. Dalangin namin, Panginoon, ang aming mga ibabahagi sa aming kapwa, sa aming mga sa buhay, Panginoon, ay ikaw ang manguna sa aming buhay at sa aming pananalita, Panginoon. Patawarin mo kami kung kami nag-aasala, Panginoon, sa aming araw-araw na gawain, Panginoon. Gayun din aming mga labi, Panginoon, ipatawarin mo kung minsan ito ay nakapanakit sa aming kapwa at aming mga sa buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon, at tagapagligtas. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Alam niyo yung harness? Ginagamit yun sa sa construction. Harness yung dito sa Yung para hindi, pag sa dito sa Parang nasa building sila. Pag nasa building. Matataas na lugar. yun. Sila. Harness doon. Kaya ang pamagat natin ay harnessing. To control the words. Power of words. Kasi yung nakita, ang pangyarihan yan. Pwede kang mapag-destroy. Makapanira, makapangsira, o gano'n. Kaya yung sa napanood natin video. Napanood natin na siniraan nila ang Diyos tapos nagtawanan pa, di ba? Kaya yun. Ingat tayo sa ating mga pananalita. Kaya harnessing the power of words. Point number 1. Speak to inspire. Magbigay inspirasyon. Kapag tayo daw po ay magsasalita, dapat tayo ay nagbibigay ng inspirasyon sa ating kausap. O sino man, ating mga kaharap na tao, mga gano'n. Kapamilya, mag-anak, kapatiran, inspirasyon ang ating ibigay kapag tayo ay nagsasalita. Point 1A. The tongue has the power to destroy. Destroy. May kapangyarihan manira. Pwedeng sirain yung kapwa, yung mundo. Diba? Parang ito yung alam niyo yung posporo. Pag-spark na. Isang spark lang, nagsisimula na yung apoy. Pwede ka nang makapanira niyan. Sa bukid, pwede sa bukid, di ba? Kung tuyo yung bukid, madali lang makalat yung yung apoy. Yan, pwede ka mapag-destroy, makasira ng pananim. Sa kapatid mo naman, o kaya sa magulang mo, sa asawa mo, yung pananalita mo na hindi maganda, pwede rin tumingin mo sa kanya yun, maging tumatak. Diba? Pagka hindi maganda yung sinabi mo sa kanya. O yan, nagkagalit kayo, nagmura mo siya. Diba, hindi mo sinasadya, nagmura mo. Magtatanim na yun ng samaan loob sa'yo. Kaya, yun,
ingat tayo sa ating pananalita. Sabi nga dito, sa English, sige sa Tagalog na lang. Ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay. Yan. Gaya nung unang panahon, di ba, kila Moises. Takot silang marinig nila yung boses ng Diyos. Kasi yung iba, mamatay, di ba? Ganoon lang, Moises ang lumapit sa Panginoon. Natakot kami lumapit doon, kami ay mamatay. Kapag narinig namin ang kanyang salita. So, never praise God. Points 1b. The tongue has the power to heal. Ang dila ay may kapangyarihan din magpagaling, mga kapatid. Kunyari, yun, sa atin mga Christian, unang-una, panalangin. Pagalingin natin mahal sa buhay. Hingi tayo ng kagalingan sa ating Panginoon. Gayun din sa ating mga nagawang pag-aamali sa ating kapwa, sa ating mahal sa buhay, sa asawa, kapatid, magulang, magalang. Hingi tayo ng kapatawaran. Kasi pag hindi ka humingi ng kapatawaran yan, hindi maghihilom yung mga sugat, di ba? Kaya ako, ilang araw ako bago humingi ng kapatawaran eh. Hindi, dyan lang. Minsan naman, naabot lang naman ng oras na. Pero pagka pinamatagal ko eh. Araw, 5 araw yata. Kaya yung kwento ko yun eh, pastor. Yun, praise God. Yun, ang dila natin dahil may kapangyarihan din na magpagaling. Yun, yun. Pagbasa sa mga taga-Efeso, chapter 4, verse 29. Basahin po natin sa mga taga-Efeso chapter 4, verse 29. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita, lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga nakakarinig. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Points number 2. Speak a point. Magsalita daw tayo ng may punto. Punto. Ano yun? Minsan kasi, ano nangyayari punto by punto eh. Kami ba? Side by side. May punto siya, may punto ka rin. Yan, gano'n. Kumisan, yung pagkakaunawaan, hindi na rin hindi nagkakasundo. Pero, pag napunto mo yung pinakapunto talaga, mag-isip na yun, mag-isip na. Kung bakit mo nasabi yun, o sabi dito sa ating nabasa, kapakinggan, huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi niyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y maabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ang mga makakalinig. Yan, upang pakinabangan doon ang makakalinig. Points 1A. Ay 2A. Talking pointlessly is just air pollution. Ang pagsasalita ng walang kabuluhan ay polusyon sa hangin. Yan. Kuminsan kasi nangyayari, siguro, katabi mo, may sasabihin lang na hindi maganda, di ba? Basta lang siyang nasalita, gano'n lang. May masabi lang, di ba? Sa panahon yan, anong tawag doon? Mema lang, di ba? May masabi lang. Yun. Pero wala namang halaga, wala namang puntos, di ba? Kaya ang ganung tao daw o ang pagsalita, parang lang, walang kabuluhan at polusyon sa hangin lang, mga kapatid. Kaya sabi dito, ang puntos natin ay
Speak a point, magsalita ng may punto. Pointless is just solution. Cover. Ating Panginoon Jesus, kahit kinukutya siya, pag nagsalita siya, may puntos, di ba? May puntos. Yan yung sa John 3:3, yan. May puntos yun. Malibang ipanganak muli ang tao, sabi niya kay Nicodemo, di ba? Hindi siya nagbibitaw ng salita na walang di ba? Walang matutunan, walang kabuluhan, walang yan ang ating Panginoon Jesus. Points to be. Talking must have a purpose. Yun, ito. Sino gumagawa nito? Taas na kayo. Talking must have a purpose. Dapat baga may gusto kang kausapin o may pag-usap ka, may purpose. Halimbawa, yung katabi mo, gusto mo hinaman ng pera. Ano yan, di ba? Paano mo siya kakasapin, di ba? Nang may purpose. Kamustahin mo na, ay, ganda pala. Purpose mo, kunyari, kamustahin mo lang. Kamustahin mo lang, di ba? Di ba? Kamustahin mo lang. Ay, kamusta ka na, ganda gano'n. Tagang dati hindi nakatabi, di ba? Pero yun pala, may purpose ka para mangutang. Di ba? Papasahan din, di ba? Minsan ganito rin ako eh. Tapos yung may ganito. Gaslight. Ano natin? Gaslight. Yan, ayun namin yun ah. Points to see. Yan. Talking is meant to benefit others. Yun. Ang pag-ipag-usap ay sinadya upang painabangan ng iba. Painabangan ng iba. O mainabang ang iba. Yan. Una, ganito sa ating bilang Kristiyano, kapag naipag-usap tayo, i-danin natin sa yung mapapahingin niya yung pag napakinggan ng iba, may inspire yun. May encourage, di ba? Hindi ko kasi naisa eh. Magkano yun. Ang yun magpaliwanag din talaga. Yun, gano'n. To encourage na lang yung iba, di ba? Kunyari, yung kaibigan mo, may kaibigan siya. Kasama sila. Hoy, atin kayo sa church. Tingin ko yun, gano'n. Gano'n pala. Para mapakinabangan ng iba, di ba? Amen, praise God. Daw tayo sa points sa Lucas pala. Lucas chapter 6, verse 45. Lucas chapter 6 verse 45. Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuting mula sa kanyang pusong sagana sa kabutihan. Samantalang ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang pusong tigib ng kasamaan. Sapagkat kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabing ng labi. Amen. Amen, praise God. Puntos number 3. Speak from pure heart. Magsalita daw tayo mula sa ating mga malinis na puso. Ano sabi dito? Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti. Yan. Sa kanyang pusong sagana sa kabutihan. Samantalang ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang pusong tigib ng kasamaan. Sapagkat kung ano ang nag-uumapaw sa puso, ay siyang sinasabi ng labi. Amen. Minsan, ganun talaga eh. Pag, kasi sa puso ang tumitingin ng Diyos eh. O kaya minsan, nangyayari na yung asawa mo, o kaya parang sa buhay, magulang, kapatid,
Pagka nakikita mong hindi maganda yung ginagawa niya at nagagalit ka, kasabihan mo siya, di ba? Siyempre, ayaw mo naman mapahama yun. O kunyari, umuwi ng gabi, di ba? Siyempre, yung puso mo, may mag-aalala yun. Kaya pagkasabihan mo siya. Pero kung ikaw ay masamang kapatid, sabi dito, samantalang ako samantalang naman, ayun, naglalabas naman sa tao. Siyempre, hindi mo pagkasabihan yun. Bali wala sa iyo kasi hindi mo mahal, di ba? Pero kung gusto mo, mahal mo siya, pagkasabihan mo siya, di ba? Verse 3a. The heart is the treasury of good or evil. Ang puso ay ang kayamanan ng mabuti o masama. Amen. Nakikita talaga sa puso ang pananalita ng tao. At dito daw nakikita ang masama o mabuti na sinasabi ng ating puso. Kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng langit. Amen. Dapat ang nilalagay natin sa ating mga puso ay mabuti. Kasi nga ito nga ay treasury. Kayamanan ng mabuti o masama. Dito kasi nakikita kung masama yung puso mo o mabuti. Amen. Points 3b. What fills the heart overflow from the lips. Tagalog. Kung ano ang pumupuno sa puso sa paglipas ng daloy mula sa mga labi. Kumisan galit, kumisan inggit, kumisan ano ba? Tampo, mga ganun. Pagka ang puso mo nagagalit, nagiging magalitin ka naman, diba? Kahit anong gawin sa'yo, Kahit walang ginagawa. kahit walang ginagawa, diba? Magalit ka doon. Bakit naman yun, diba? Kasi, nag-uumapo na sabi dito. Pumupuno sa puso, overflow. What fills the heart overflow from the lips. Kapag ang puso mo nabubuno ng galit, magiging magalitin ka, di ba? Buti na lang, hindi puso mo dinahayag lang. Sa tawa lang yan. Amen, praise God. Okay, saka tayo sa points 3c. Speech reveals the state of heart. Ang pananalita ay nagpapakita ng kalagayan ng puso. Kaya niya pala sinasabi na sa puso nakikita ang lumalabas sa bibig. Kanya, nagalit ka nga, nakikita sa puso mo. O kung may nakita nagtatalo, napadaan ka lang, may nakikita ang nagchichismisan, ayaw magpatalo ng isa, ayaw din magpatalo ng isa. Nakikita mo sa kanilang mga puso ang kanilang mga sinasabi. Kaya lamang ng mga mag-anak nyo, kapitbahay nyo, di ba? Diba? Amen. Doon nakikita yung sinasabi nila. At ang kanilang mga nilalaman sa puso nila. Amen. Pero ang dapat na ilagay natin sa ating puso ay mabuti. Sabi dito sa ating talata, ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang puso. Sagana sa kabutihan. Amen. Praise God. Saganayan natin ang ating puso sa kabutihan, mga kapatid. Pagyamanin ating puso sa kabutihan. Amen. Praise God. Yeah, dyan tayo sa
Pangapat, palibasa muna sa mga kawikaan 15:1-2. Mga kawikaan, chapter 15, 1-2. Ang malumanay na sagot nakakabawi ng galit, ngunit sa tugong marahas, puot ay hindi mawawagi. Ang tila na may unawa ay nagbubunga ng kaalaman, ngunit ang bibig ng mama ay bukal ng kahangalan. Amen. Amen. Voice number 4. Yun. Speech with integrity. Dignidad. Integridad. Ang panalita ng may integridad. Naalala ko tuloy yung kay Pastor Ed. Yung ay pag-usap siya sa police, di ba? Malumanay siya nga ay pag-usap doon. Sabi dito, ang malumanay na sagot, nakabawi ng galit. Ngunit ang tugong malakas, pot ay hindi mawawali. Pagka pabalagbag ka, sumagot, nahuli ka na nga, halimbawa, di ba? Nahuli ka na, di ba? Sumagot sa auto ka ng pabala, siyempre lalo mahagalit, di ba? Di ba? Lalo ang i-import nun. Import na kita yan, di ba? Okay na ano, sumunod, saan na station mo? Yun, may ganun police. Kaya nung nahuli ako sa ano, Pasay, inakalig ko sa akin, pakiusap na sir. Sir, pwede matawad niya ako. Hindi ko nakita, one way. Walang tawad-tawad. Merry Christmas. Hindi ko pinatawad. Inigita na ako, diretso tingin ko. Sige sir, taga-bula ko pala. Oo sir, ano eh. Hindi naman ko tawag siya kasi hindi ko nakita yung mga way. Hindi ko nakita ano eh, sideboard. Kaya yun, hindi ko pinatawad. Parang dito tayo. Pero ngayon, hindi pa bayad siya. Hindi pa bayad yung ano eh. Huli ko eh. Ano lang siya, city MMDA, mga ganyan. Pero kung LTO yun, baka nabayaran na yun. Yun, amen, Pescal. Kaya pag magsasalita doon tayo, may integridad. Hindi lang nang may unawa ay nabubunga ng kaalaman yun. Ngunit ang bibig ng mangmang ay bukal ng kahangalan. Puli. Points for A. Datang kay start apart, yun. Kaya kanina, na-example na natin ito. Yung bibig, pwede magsimula ng apoy. Paibasa sa Santiago 3, verse 5-6. Santiago 3, verse 5-6. chapter 5-6. Ganyan din yung dila. 3-5-6. 3-5. Sa Santiago chapter 3, verse 5-6. Ganyan din ang dila ng tao, maliit na bahagi lamang ng katawan, ngunit napakalaki ng nagagawang kayabangan. Isipin na lamang ninyo kung paano nakakapag-nagagab ng isang maliit na apoy ang isang malawak na kabulagan. Ang tila ay parang apoy, isang kaigdig ng kasamaang nagpapalugi sa ating buong pagkatao. Ang apoy nito ay mula sa impyerno at sinusunog ang lahat sa buhay ng tao. Amen. Yun, amen. Praise God. Ano lang ito? Supporting verse. Para sa akin na rin na ating nilakay. Pwede natin na ang dila ay nakapagsimula ng apoy. Away, kaguluhan, gera, diba? Pagkawasan ng mundo. Pagkawasan ng iyong sa buhay, ng pamilya. Kasi, saan doon nagsisimula ang apoy nito? Ang apoy nito ay mula sa impyerno. Sino ba ang nasa impyerno, mga kapatid? Satanas, di ba? Satanas ay panlindang. Nilindang yung ganyan na hindi mo namamalayan, di ba? Siya ay deceiver. Kunyari, yung tropa mo, naninigay nyo, di ba? Ay, ayaw mo manigay nyo. Sige na, sumuha mo, isa lang.
Diba? Hindi mo na napansin, hindi mo na malaya. Tapos hindi ka na ano, mas puro, nanigay ka na. Yun, doon na nagsimula ang apoy. Yun. Naloko na niya sa talas. Never face God. Kaya tayo, mag-ingat tayo sa ating mga salita, mga kapatid. Kaya palalahanan tayo ng ating Panginoon. Points 4B. The tongue can quench a fire. Yun. Ito maganda dito, di ba? The tongue can quench a fire. Sa Tagalog, makakapatay ng apoy ang dila. Yun. Pwede rin mo rin pala mapatay ang apoy sa pamamagitan ng dila. Di ba? Paano yun, mga kapatid? Ano kaya yun? Yun, hindi, sa ito. Yan, sa away. Yun. Yung ano sa buhay, di ba? Yan, nag-away kayo. Paano mo siya, ano? Mapahilog, di ba? Siyempre, kung ang bulak-bulak. May sound effect dapat. Ano yun na, nakamuhin mo siya, di ba? Hindi niya doon, may brown apple sa likod. Nabalintan. May sakit dapat. Yun. Dilig talaga. Hindi mo na siya amuhin. Kaya yung apoy sa inyong dalawa, yun. Wala na. Dahil sa iyong dila, yun, di ba? Naamo mo na siya, yan. Yan. The tongue can quench a fire. Napalitan niya yung galit niya. Yan yung sabihin doon. Napalitan na ng pagmamahal. Pwede na rin kayo mag-aabang yun, di ba? Mag-aabang na kayo na. Yun, amen, praise God. Dapat tayo sa 4C, points 4C. The tongue can heal brokenness. Yan. Sino ba ang mga broken hearted dito? Ay, brokenness pala. Bakit si Matt? Wala. Brokenness lang. Ang dila daw ay nakapagpagaling ng pagkabigo. Yan. Wala naman siguro ang broken natin. Brokenness. Pagkabali. Ano ba yung pagkabali, mga kapatid? Heal brokenness. Kunyari, may nakasabihan ka ng ano, hindi maganda. Nabali mo yung pangako mo. Na-open. O, diba? Amoy mo siya. Amoy mo siya. Yan, diba? Yan. Isa na, yung verse natin. Ganyan ang dila ng taong maliit na bahagi lamang ng katawan, ngunit napakalaki ng nagagawa ng ibraman. Kaya kung may pagkakamali ka, nabali mo yung pangako mo, diba? Huwag ka na magyabang. Humiga na lang ang mapatawaran. Amen, praise God. Kung pagkabigo, nabigo ka sa pangako mo, diba? Huwag mo na ulitin mangako. Ano sabi sa sabi ng Diyos, kung mangako ka, sabihin mo, oo. Kung hindi, diba? Yan, para hindi mabali ang iyong sinabi, diba? Yun, amen, praise God. Yung pala yun, diba? Praise God. Okay, last points na. Points number 5. Pakibasa muna sa Unang Korinto chapter 2 verse 13. Chapter 2, verse 13. Unang mga taga-Korinto. Unang Korinto chapter 2 verse 13. Kaya nga, kami ay nangangaral hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng Espiritu. Ang ipinapaliwanag namin ay ang mga katotohanan ng espiritual para sa mga pinapanahan ng Espiritu. Amen. Amen. Hindi ko nakabutan yung pangalan ni Pastor kanina pero parang may gamit yun dito. Kasi ang voice natin ay speak by the Spirit. Yan. Magsalita daw tayo sa pamamagitan ng Espiritu.
bilang tayo isang Kristiyano, Speak with this. may banal na espiritu ang ating pananalita na lumalabas sa ating bibig. Unbeliever man yung makikinig o hindi, dapat may banal na espiritu pa rin ng muna o may kabanalan. Kasi banal ang banal na espiritu, mga kapatid. Yan. Points 5a. Spirit speaks to us. Ang Espiritu ay nagsasalita sa atin. Yun. Ano sabi ng ating Panginoon kay Moises? Nung iniinkaan siya na siya yung napili ng Panginoon. Si Moses, di ba? Ano sabi doon? Ay, Brother Joshua. Ano sabi doon? Kaya sinabi niya sa kanyang sarili, yun ba, nakapagta ka naman ito, titignan ko ang din. Bakit hindi? Yung sa Espiritu. Sige, ito lang, Acts 1:8. Gawa lang, diba? Acts 1 verse 8. Gawa 1:8. Yung chapter 1:8. 1:8. Chapter 8. Ay, chapter 1 verse 8. Basa. Basahin po natin sa Gawa, chapter 1, verse 8. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihang pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa mga Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Lord, amen. Maria. Ang banal na Espiritu Santo ay mauna sa ating sarili. Sabi dito, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Yan. Dito sa ating bansa, umabot na ito ang salita ng ating Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu, mga kapatid, na nagsasalita sa atin. Kung tunay natin tinanggap ating Panginoon, siya ang magsasalita sa ating bibig. Yung kay Moses nga, ulitin natin eh. Yun, yung nung niikaan siya ng ating Panginoon, maraming tutol si Moses na, di ba? Bakit ako, Panginoon? Isa akong bubulol-bulol. Hindi ako magaling magsalita. Tapos sinabi na ating Panginoon, huwag kang magalala. Ang banal na Espiritu ang magsasalita para sa iyo. Gagawin din yun. Tama ba? Yun. Kaya tayo, pag nagbabahagi tayo ng banal na salita, huwag tayo matakot kasi sumasa atin ang ating Panginoon Jesus. Ang banal na Espiritu, yun. Siya ang magsasalita yan. Ngayon nga, nakakalungkot na nga eh. Kasi, hindi na ako nakapag-vlog. Joke. Yun. Pero totoo lang sa trabaho ko ngayon, hindi ko nga alam, minsan, nagbabahagi ako sa kanila eh. Pero nagugulat din ako, maraming gusto makapakinig ng salita ng Diyos. Kaso, parang ayaw lang nilang buksan nila yung puso nila. Kung sa trabaho ngayon, ayos lahat ng mga pahinante, driver na kasama ko dun, Brother na tawag sa akin. Brother! Bisa, tinatanong nila ako na, anong verse natin ngayon, brother? Ganyan. Nasabi ko lagi, Diyan, 13:16 yun. Pero kung gusto mong basa niyan, maganda yung basahin mo dyan, 3. Lahat yun, buong chapter.
Para malaman mo yung born again ka. Nakakagulat din talaga pag nagsasalita ako eh. Hindi ko alam, wala na spirit pala yun. Yun, amen. Kaya tayong matakot magbahagi sa ating mga sa buhay. O kung sino man lang yung kaharap, katrabaho, o bumibili, nakatabi mo lang, nakatabi mo sa bus, nakatabi mo. Pero tignan mo rin kung gusto mo makinig. Kasi, yung tao, pag nagbahagi ako sa katrabaho ko, hindi ko alam, tuloy-tuloy na agad, tuloy-tuloy. Tumutuloy-tuloy siya. Uumpisahan ko sa isang salita. Tapos maya magtatanong sila. Pag nagtanong sila, sinaseryoso ko naman. Tapos tuloy-tuloy ko na ibabahagi yung Biblia. Si Kristo, kung bakit sinulat ang Biblia. Mga ganun. Lalo sa driver ko. Ngayon, humingi nga siya ng Bible eh. Binigay ko kayo mga kanya. Sabi mo sa kanya, pagka mababasa niyan, manalangin ka para gabayan ka ng banal na espiritu. Tama yan, para mailalim si Kristo, wala ka sa kanya. Kaya huwag tayo matakot na magbahagi ng banal na kasulatan. Biblia mga kapatid. Yun. Points 5B. Yun, same lang, halos same lang sila. The Spirit speaks through us. Ang Espiritu ay nagsasalita sa mga magitan natin. Yun. Tayo ay ginagamit ng ating Panginoon. Ang banal na Espiritu upang ano sabi ng ating Panginoon? Umayaw kayo at ikalat ang mabuting balita, di ba? Yun. Sa ating pagkatao bilang Kristiyano, tayo ay ginagamit ng ating Panginoon. Ang banal na Espiritu upang kumalat ang mabuting balita. Points 5C. The Spirit empowers our works. Tagalog. Ang Espiritu ay nagbibigay ng kapangyarihan sa mga salita. Hindi nagsasalita ang banal na Espiritu ng mga pabulong lang o walang kabuluhan mga kapatid. Na gaya kanina sa puntos natin na parang pollution lamang sa akin. Ang banal na Espiritu pag nagsalita, patungkol sa kabanalan, patungkol sa Diyos, mga kapatid. Kung sino ang Diyos, tunay na Diyos. Kasi marami talaga nakakilala kay Jesus. Dahil kung ang sinasabi sa kanila, sino ba ang Jesus mo? Sino ang Diyos mo? Si Jesus sinasabi nila. Sino ang Jesus? Dalawang Jesus ka ako. Nasabi ko lagi yun. Isang sa langit at isang Diyos-Diyosan sabi ko sa kanila. Kasi buo sila, buo sila Katoliko. Sinasabi ko, ako dati ako Katoliko. Hindi ko sinisiraan kayo. Pero, sinasabi ko lang na ang katotohanan ng tunay na Diyos, nasabi ko sa kanila lagi. Yun. Kaya ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ang magsasalita para sa atin mga kapatid. May ano pa nga dun may unang pakikinig niya. Balang pa nga niya ako doon pagit. Pero nagkumpati lang ako Hinayaan ko lang siya. Yun. Sabi nga niya, suntukan lang tayo, brother. Hinayaan siya ito. Hindi ko pinakinggan Hinayaan ko lang. Hindi ko pinayan Yun. Pero, alam ko naman na sumasabi ang Panginoon na tayo sa Kanya, siya na bahala doon mga kapatid. Para sa ating application. Yan. Medyo nabuhan niya ako doon Tuntukan na tayo natin. Ayun, wala pa. Para sa ating application. Application number 1. Choose your words wisely. Yan. Kaya kanina sa puntos natin. Kapag tayo magsasalita, yung wisely. Ano yung wisely ba?
maganda. Yung pinag-isipan mo sa sabihin. Yung pinag-isipan mo sabihin. Hindi yung salita ka na salita, wala ka naman parang buluhan. Diba? Yun, amen. Kaya ang pananalita natin ay isipin mo na bago natin bigkasin. Yun. Application number 2. Speak Christianly. Yan. Sa atin, katulad ni Moses, ang dahilan ng Diyos sa lupang pangako, kaya hindi siya pinapasok sa lupang pangako. Nais ng ating Panginoon na sa pagkatao ni Moses, makita yung kanyang kabanalan. Diba? Kaya, Christianly, speak Christianly. Nagalit si Moses Nung pupukin niya yung bato, diba? Doon nawala yung pagiging masunodin ni Moses. Kasi nga, nais ng Diyos, makita kay Moses yung kabanalan ng Diyos. Kaya, kapag tayo magsasalita o gagawa ng action, nakikita ang kabanalan ng ating Panginoon. O, ganun. Sa ating mga Kristiyano. Yun. Application number 3. Speak only when you have a point. May puntos. Pagka tayo daw ay magsasalita. I-exercise natin na may puntos na ating pananalita. Application number 4. Speak what is helpful yun. Kung ano daw ang makatulong. Yan, may nasusungan. Kung nagsasalita ka lang, ay mga action. Magsalita ka ng makatulong, di ba? Kuha kayo ng timba, kuha kayo ng horse. So, yun. Nakatulong ka Speak what is helpful. Application number 5. Only good things in the treasury of heart. Medyo nasabi na natin ito kanina. Yung mabuting kayamanan lang ang ilagay natin sa ating mga puso. And number 6. Watch the content of your mouth and heart. Sa puso at sa bunganga, sa ating pananalita, nakikita ang content ng sa puso natin, yung ilalabas ng bibig natin. Ang gagaling sa ating mga puso. Application number 7. Guard your mouth and you will save the day. Guard your mouth. Halimbawa, kung bagong gising ka, hindi mo nagustuhan yung almusal, guard mo yung pananalita mo. Mamaya, magalit ka. Tapos yung galit mo, hanggang umabot, hanggang pag-uwi mo, nasira na yung buong araw mo, di ba? Kaya, guard your mouth. Bantayan mo yung sabihin mo. Kung hindi mo gusto yung ulam, o hinahin sa'yo, huwag ka na magsalita. Basta ka na, pumasok ka na. Amen. Let's go. Application number 8. Humble your heart and begin healing. Pambabaan natin ating mga puso upang panimulan ng pagkahilom. Yun, nasabi na rin ito kanina. Kung magkakamay kayo, magpapababa ka at doon magsisimula ang healing. Paghilom ng away. And 9, receive words from the Spirit. Kapag may binubulong ating banal na Spirito, yun, kaya sa patotoo ni Sister Abigail,
kanina, ayun. Pakinggan natin kasi bibigyan ko yung banal na spirito. Pag di mo siya sinusunod. So ayun, nangyayari na nga sa atin kasi sinudukan ako magbasa kahit sa trabaho. Hindi ako na magbasa. Kaya matawad ko sa Panginoon. Kaya may time naman, magbabasa naman ako. Kaya yun, kaya receive words from the Spirit. Say, kasabihin niya kung ano yung dapat mong gawin. Kunyari, yun yan, di ba? Pagka nais ng banal na Spirit, magbasa ka mga kapatid. Yun eh. Number 10, the last. Harness the power of words by Spirit. Pag-control sa kapangyarihan ng panalita sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Control. Kontrolin natin mga kapatid, ating mga panalita. Kaya nga sa topic kanina. Samba. Yun, speak by the Spirit naman. Magsalita tayo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At ang ating conclusion ay pakibasa sa mga taga-Efeso. Chapter 4, verse 15. Mga taga-Efeso. 4:15. Basahin po natin sa mga taga-Efeso chapter 4, verse 15. Sa halip sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo dapat maging lubos sa katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Amen. Amen, best yan. Sino ang iglesia? Tayo. Tayo. At sino ang ulo natin? Yan. Kristo. Kaya pagka nag-iisip tayo, dapat nauna si Kristo. Hindi yung puso. Kasi pagka puso ang binayaran, minsan napapahamak, di ba? Yun. Kaya gano'n mga kapatid. Kaya kung tayo ay nakay Kristo, makapag-isip tayo at makapagsalita tayo ng may kabanalan mga kapatid. Na naaayon sa kanyang salita. Nang naaayon sa kalooban ni Kristo mga kapatid. Yun, nandito lamang ating mga parangal. Naiyaw po natin tumayo at tayo manalangin. Amen. Tayo po'y manalangin. Maraming banal, mga Panginoon Diyos sa lahat ng Panginoon. Salamat Panginoon sa napag-aralan namin sa tungkol sa iyong salita Panginoon. At tungkol sa kabanalan ng Holy Spirit sa pamamagitan ng salita, Panginoon. Salamat, Panginoon, naway ito ay aming may sa buhay, Panginoon, upang aming mga tagapainig o handang mainig sa amin, Panginoon, ay aming mabahagian na naaayon sa iyong salita. Upang mapalaganap ang iyong salita sa buong daigdig, Panginoon. Salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin na dailang mong pangalan, Panginoon. At tapo aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Aming Panginoon, ang ating tagapagligtas. Amen.